sa Double B! Alright, nasa linya natin, Weng, si Engineer Mike Apati. Ito po yung 50% discount Oo. na binibigay sa pasahe po sa MRT Line 3. Mukhang tinangkilik ng todo. Daming tao sa Ang dami MRT. raw talaga. Tsaka sa At, LRT Line 2. Magandang balita naman ito. Oo. Si GM Mike Apati nasa ating linya. GM, magandang umaga. Si Joel Zweng. Good morning po. Hi, good morning po, Sir Joeng and Manweng. Good morning po. Magandang umaga, Sir Joel. Sir Dinoble Joel. mo kami. Sige po. Engineer, kumusta po ang food traffic ngayon dyan sa MRT3? Naobserbahan niyo ba yung mas madaming tao ngayon May sa counter lahat ba po ng kayo dyan? station ninyo? Meron ba kayo yung counter na gano'n? Nakakailan ba kayo? Nakamonitor ako mula 4:30 ng umaga. Okay. At nag-deploy ako ng mga tao. Maayos at naging positibo naman yung unang oras ng implementation natin ng 50% discount. We prepared that for the last 3 days din, para yung mga discount natin mag-appear talaga mismo doon sa GCash natin, sa beep card natin, and medyo tumataas, no? Tumataas ang ridership natin. Mhm. At so far, very smooth. Walang problema sa pila, walang problema sa pagkukuha ng mga discount ng mga pasahero natin. Ang kailangan po nilang ipakita ay kapag mag-avail ng discount, di ba depende sa card yan? May iba-ibang card? Ang di na po ngayon, Manweng, kasi Wala na. across the board na tayo. Alright, good. Oo. No, halimbawa, may beep card ka, Oo. you don't need to do anything. Pag tap mo, automatic bawas Discounted na yun. discounted ka na. Okay. Good. Ang tanong natin dyan, 50% ang discount. Hindi kaya yung service 50% discounted din? Oo, baka yung aircon, yung hindi escalator. Po, at tayo ay talagang nakatutok dyan. At nagpa-deploy ako ng mga additional personnel para sa crowd management, sa security natin, in anticipation na baka tumaas ang ridership natin starting today. Okay, pero yung mga bagon po ninyo naka-ready do sa ganong karaming o magdadagdag ba kayo ng biyahe? Engineer, dahil para i-accommodate yung pagdami po ng pasahero. Sa ngayon kasi naka-max tayo sa we're deploying 13 3-car trains and 6 na 4-car train. Equivalent yan sa 21 na 3-car train, no? Okay. At ang capacity niya kaya natin kahit hanggang 600, 700,000 a day na under deployment. Sa ngayon kasi umabot tayo ng mga 500,000 eh. So we anticipate around 10-20% kaya natin yan, including yung support system natin sa mga single journey card. Nagpalabas na rin ako niyan. At the same time, anticipated din yung mga personnel natin, security, coast guard, Opo. para ma-sure natin na safe ang mga pasahero. Yung interval ng mga tren, mas iiklian ba para mas marami? 3.5 minutes tayo ngayon. Oh, wow. 3.5? Maintain po yan na 3.5 minutes ang waiting time natin. And pag meron kami nakitang, lalo na sa umaga, GMA Kamuning, Quezon Ave, yung Cubao, ready tayo mag-deploy ng escape train para masiguro natin na hindi hahaba ang pila ng pasahero natin. Alright. Alam nating lahat nung araw pa ang MRT3 ay nag-ooperate ng palugi. Oo, subsidized na government. Para mapamura yung yung bayad do sa pasahe. Pero ngayon lalo kayo malulugi. Oo. Hanggang kailan nyo ba kayang gawin ito? Engineer. Oo, ano ba ang direktiba ni Presidente? Sa ngayon, ang direktiba ho ng Presidente is until further notice. Ibig sabihin, titingnan natin kung anong epekto ng pagtaas ng crudo, pagtaas sa market. At kami naman, since government property tayo, subsidized tayo, ang treatment po natin dun sa discount ay loss revenue. Yun naman po maintenance natin, separate po ang budget niyan dahil yan ay naka-loan under JICA and Sumitomo nagmamanage yan. Yun namang aming operational expense, meron namang inallocate ang gobyerno dyan through GAA. Magkano po ang expected na lost income ng MRT3 dahil dito sa this 50% discount na ito, at least in a day? In a day. In a day po natin dyan, nag-average kami ng mga between 8 to 10 million collection a day. So kung 50% yan, we're looking at 4 to 5 million loss revenue. A day. Oh, Malaki A din day. pala yun. A Ano? day po. A day Malaki po. din, Pero ang oo. maganda naman po na kasi niyan, diretso ang
benepisyo sa mga pasahero natin. Alam niyo naman, mabigat po ngayon. Hindi lang yung crudo na yan. Ina-expect din natin na maraming may expenses na tataas at kahit pa paano naman makatulong naman kami sa mga mananakay natin na kumbaga ano man ang matipid nila ma-reallocate naman nila sa ibang expenses nila. Basta hindi po maapektuhan yung pondo para po doon sa day-to-day maintenance, di ba Joel? At saka alam namin na mahal at matagalan ng order ng spare parts ng MRT3 pero sana yung ganon, yung daily commute na comfort ng mga mamamayan natin, hindi maapektuhan, engineer. Ay, hindi po. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, yung maintenance po niyan, covered po yan ng loan. No, rehabilitation and maintenance na through Sumitomo. So yun po, separate po yan. Kompleto yan, pati spare parts and everything. Yun namang ating operational expense, yan naman po binibigay kada taon ng gobyerno through GAA. So wala po kaming nakikitang magiging problema. Except lang po, ito yung baka pagtaas ng kuryente. Yun. Eventually, kasi mataas ang konsumo namin kuryente. Pag tumaas yan, doon namin titignan kung kailangan namin manghingi ng additional budget. Magkano ba ginagastos sa kuryente kada buwan? Mga 40-45 million yan. Ganun. Laki pala, no? Opo. Regular po yan. At nag-implement na rin po kami ng mga savings measure natin. At least minimum 10%. Yung mga room, mga aircon na hindi naman kailangan, magsama-sama na lang. Pagka kailangan, hindi naman kailangan gamitin, ipatayin natin para makatulong din naman tayo sa pagbaba ng consumption. Yun. Kasi yun ang tatanungin ko sa inyo. Ano ba mga hakbang na ginagawa ng MRT3 para tumugon doon sa panawagan po ng pamahalaan na magtipid ang gobyerno? Tama po yan. Maraming pagtitipid yan. Yung sa ilaw, sa kuryente, sa tubig, hanggat maaari, pagsamasamahin na lang muna sa isang room o isang area yung mga empleyado na hindi naman magiging inconveniente sa kanila, no? And at the same time, yung mga trip namin, nililimit na namin yan, yung carpooling, kung kinakailangan maglakad ka na lang, mag-train ka na lang, wag nang gumamit ng service vehicle. Yan po lahat yung mga tinitingnan namin na opportunity para makasave kami. Yun. Baka yung mga executive. Oo, Weng, hindi na gumamit ng baka gusto nyo, engineer, mag-MRT3 na rin kayo. Gumagamit ka Kami ba ng naman MRT? nag-MRT3 naman ako talaga dahil mas mabilis yan eh. Kahit pupunta ako halimbawa ng mga meetings, kung doon along the road din lang naman, doon na kami tatakbo. Andyan din naman ang busway. Opo. So, sanay tayo dyan, Sir Joel, no? Ginagawa natin yan on a weekly basis kasi nga, in the same manner na pag dumaan ako, nakikita ko rin kung anong actual na sitwasyon sa bawat istasyon ko. Alright. Leadership by example, engineer. Yan ang dapat Si natin ipakita. Secretary, lagi po nagko-commute yan. Talaga? Si Secretary Secretary Banoy? Secretary Lopez. Palagi naka-MRT. Lagi po yan. Hindi. Tapos dadaan ng MRT yan. Minsan dadaan ng Line 1 yan. Hindi Line lang 2. nagpapakilala no? Oo. Para Dapat po, naman. para po makita natin Dapat kasi naman. iba rin po yung nakikita mo kung anong sitwasyon sa ground. Yes, sir. Para hindi lang yung nadidinig mo lang sa report. Very good. Kailangan makita mo sa mata mo. Engineer, salamat. Sir, GM, thank you. ah. Good Salamat din morning. po sa tawag ninyo. Good morning. Time po. Engineer Mike Kapati, General Manager, MRT3. Diretso tayo sa linya ng Hilingan, walang pinoprotektahan.